Pa, di ba? 8326171. 12:52, 8 more minutes bago mag-alauna ng Yumaga. Maligayang pagdating at pag-stay, mga kaibigan, sa lahat po ng mga bisita namin. Maraming salamat. Hello po sa mga nandito po sa labas ng aming himpilan. O labas ng aming booth. Booth mo. Hello po At sa sila. mga nasa loob, mga kaibigan, maligayang pakikinig po. Salamat sa pagtambay. Alam mo, nagtsatsaga yung mga magjawang nandito, di ba? Especially yung mga magjawang dumalo kasi mansari o anniversary nila, titipid kayo ng date, ha? Oo nga, gusto Diba? nila maging meaningful daw. ang Akalain kanilang, mo, ang regalo nila yung pagpunta, walang entrance fee dito, eh. Sana Star City Diba? naman kayo para... Sa team, katulad team, Pem na nandito ngayon. Oo nga, presentable, nakikita ko sila. At binabati ko nga kinapakagandang asawa na, Diyan ba siya? wow, araw-araw na ako naaakit sa kanya, diba? Si Tonyangers na... Diba? Hang futi-futi. Konti na lang transparent na siya. Sabihin mo ko siya, puti na siya. Minsan naiisip ko ano nagustuhan sa akin yun, eh. Mahal na nagustuhan mo sa akin? Tanungin mo nga siya. Wala siya masasagot. I-change topic. Tara, kain tayo. Ganon. Diba? Pero minsan, Chico, ayokong sabihin to kasi nakikinig siya, eh. This will really work against me. Bakit? Ayoko basta. Wala na, na-bring up mo na. Sabihin mo na. Hindi na. Sige. Ang totoo niyan, di ba? In general to, ang mga babae, you can tell them what they feel. Kahit hindi nila nararamdaman, you can convince them. Di ba? You can tell them what they feel. Diba? Sa lalaki naman, di ba? You can tell a guy what they need. What we need. You can make a guy believe na itong kailangan niya kahit hindi naman niya kailangan kanina. Totoo, Diba? ganon. Ang babae naman, di ba, pwede mo sabihin sa kanya ito nararamdaman niya, you can convince them to, di ba, to a certain extent, mga kaibigan, di ba, and they'll believe na oo nga. Ganun sila. Ooh. So, they don't really know what they feel unless you tell them and confirm na ito, nararamdaman mo. Diba, madalas nga, alam mo, bitter ka. Talaga, bitter ako. Tama, diba? Ay, oo nga, sis, bitter ako. Ang mga lalaki, pwede mong alokin niya ng relos. Kailangan mo to. Ako, babog, talaga kailangan. Diba, we can create the need and the emotion first. Tapos pag sinuot na yung, yung may pagbalik at Kaya ko sinabi to Chico kasi, sinabi ko sa saba ko yan. Ito nararamdaman mo, mahal mo ako. Wow, may pagsasuggest, naniwala Sabi siya. niya, talaga, mahal kita. Ay, oo nga. Naniwala. O, diba, nag-work naman. Galing. Ang galing-galing. Buhot na lang si Papa Jack ako, no? Ang galing-galing. Pinayuan ko siya, eh. Alam mo, ikaw, iha. Ang mga Juwain mo, yung kaya kang ibili ng bagong phone kapag Kapag nahablot. Pag nawala sa taxi. Ay, nakakadalawa ng wala. No? Basta ha, once a cheater, always remember. Yan ang ating yan ang ating pagnilayan ngayon. Hindi ko alam. Basta bahala na kayo dyan. Madali naman yun. Mahimay-himay. Ibang kasabihan, walang katotohanan. Ay, di ba? Hamo na. Ito naman tong mga to. Yun yung Isa pa kayang caller tayo? Pwede ba yun? Akala ko. Si Richard nasan? Si Richard. Ang hirap pag-ilapin ni Richard. Laging wala sa gilid. Ito si Richard nasa aquarium. Nasa aquarium? It's not aquarium, it's aquarium. You know, he's looking for what do you call it? Angel fish? Is it an angel fish or the swordfish? Angel fish, diba, is very suitable sa aquarium. Aquarium? Yup. Clownfish. Clownfish. Si Nemo yung si Nemo clownfish. is clownfish. Diba? Si Nemo. Si Nemo, clownfish, Chico, diba, wala silang defense gaano, but they have Uy! developed, Chico, an immunity, diba, sa mga nakakalasong mga sea anemone. diba? O, tama. Diba, kaya nakatira sila dun sa, ano yun, Yung parang jelly ace parang na... jelly ace na yan. na parang- And that's poisonous. Pag hinawakan mo parang... Ang mga clownfish na develop nilang immune sila dun, kaya pag they are in danger, they just go home. Galing, no? Yun yung nila. Meron silang shield kagad, no? Halimbawa, yung mga lionfish, alam yun? Lionfish? The one that says...
But it's a fish. Diba? They have poisonous spines, but they don't use it to attack. It's only for defense. Ganun. They are using it to intimidate the predator. Yan. Predator. Predator. Galing no? Ang galing ang design ng nature, Chico, no? Parang yung peacock. Diba? Ang tagal ng peacock ay pavo real. Peacock. Peacock at saka piyon. Diba? Oh. Kaya malaki yung tail nila kasi Pavo real. para i-distract yung attackers nila. It looks like Pero di ba yung multiple eyes. ganyan, yung lalaki yung di ba, yung may ganon, yung may pamaypay na buntot na maganda. Ginagamit din nila yun para mang-court ng girls. Oo nga, di ba pag ginawa nila yung Miss Venezuela! Wala namang ganun. Naglalakad silang gano'n. Ang ganda. Nicaragua! Peru! Ito na naman tayo sa mga... Delano, Mexico! May caller tayo. Hello? Si Tintin siya ay 39 from Fairview. Hello po, Pimpin? Tintin. Tintin. Hi, Tintin. Yes, hello. Magandang gabi po. Ay, umaga po. Oo, good Morning po. Oh, kamusta po kayo po? Okay naman. Parang malungkot po kayo, Oo ma'am. nga po. Hindi naman, okay lang. Hindi ka na Star City! Gusto mo? Hindi, ayaw. Ayaw niya mag-Star City, ma'am. Pwede rin. Ha, pipilitin pa kita? Please, tanggapin mo na, gano'n. I wanna see a peacock. Okay lang po kayo. Hello? Okay lang po kayo. Oo, okay lang. Yay! First time kasi kaya medyo kabado lang. Ay, okay lang po yan. Relax mo konti. At dalawa na lang po, lalarga na po. Dalawa na lang! Naging jeep pala to. Bakit po kayo napatawag po? May ikukwento lang regarding sa buhay may asawa. Sige po, kwentuhan niyo po kami po. I'm 39 years old. Actually, 21 years married na kami. Pero yung 21 years namin, sa ngayon, medyo nagkakalabuan kami mag-asawa. Yung buhay kasi namin parang teleserye ba? Wow, teleserye. Oo, may action, may drama, may comedy. Bata kasi kami pareho nag-asawa eh. Ako 18, siya mga 21, mga ganun. So, maaga kaming naano sa buhay na yung akala, syempre pag bata ka, di ba? Iisipin mo yung lagi, in love ka, ganon. Tama yan, ma'am. At least, sana nakikinig ibang kabataan ngayon. Oo. Minsan nga, nakikinig din ako sa inyo kasi parang yung iba yung problema nila, parang kung isipin mo, problema ba yun? Pero hindi nila alam yung totoong problema na kinakaharap pag talagang may asawa tsaka mga anak. Mamaya pa, paliwanag ko po yun from a sociologist point of view. Oo. Wow, sociologist ka na ngayon. Yeah, well, I'm not a sociologist. It's not my point of view. Later po. Tuloy niyo na. Oo. Yun nga, bata kami nag-asawa. Siyempre, pag bata ka, akala mo, talagang, ang iniisip mo lang, in love ka, di ka mabubuhay nang wala yung mahal mo. Pero pag nandun ka na pala sa sitwasyon na, nandun ka na, may asawa ka na, kinasal na kayo, may mga anak na kayo, totoo pala yung sinasabi ng magulang na ang pag-aasawa hindi parang kanin na isusubo, na pag napaso, iluluwa. Talagang struggle kami mag-asawa kasi nga pareho kaming bata, dumaan kami yung sa point na wala siyang trabaho, ako rin walang trabaho. Pero na-overcome naman namin yun. May dumating kami sa point na nahuli ko rin siya na nagda-drugs. Kung magre-reklamo nga siguro yung mga gamit namin sa bahay tsaka mga damit ko. Kasi pabalik-balik sa bahay namin, bahay ng mami ko, bahay namin, bahay ng mami ko. Hanggang sa, ayun,
Pero na ano ko na pag may mga anak ka pala hindi ganon madaling makipaghiwalay. Talagang iisipin mo yung mga anak mo pag may asawa ka na. Hindi lang puro sarili mo ang iisipin mo. Iisipin mo rin yung mga bata. Yung asawa ko kasi, Papa Jack, masyadong seloso. Masyadong possessive, lalo na nung nag-uumpisa pa lang kami. Masyadong maduda, kung ganun ba. So parang, sa akin, nasanay ako na ganun siya. Nasanay ako na nasa bahay lang ako. Pag halimbawa mag-grocery ako, sasabihin niya, oh, sino yung sino yung may nakipagkilala sa'yo, no? Yung mga ganun ba? Pati yung cashier nagsiselosan no? Paano ka nakakasin yung cashier? Nagsiselosan. Isa nga dumating siya sa point na pag aalis siya, tatanggalin niya yung linya ng telepono namin para hindi ko magamit yung telepono Sobra namin. naman yan? Opo, ganun talaga siya. As in, super seloso niya. Tapos mamamasyal po kami sa mall at may makikita siya na kakilala ko. Siyempre, ang first reaction mo, batiin mo dahil kakilala mo or kapitbahay mo. Gagalit siya, ba't ko binate? Yung mga ganun ba? Hanggang sa lagi namin pinag-aawayan yun. Tapos hanggang sa dumating na nasanay na ako na ganun siya. Sabi ko sa sarili ko, siguro dapat tanggapin ko na dahil asawa ko na to eh. Ganun siguro talaga ang Pero darating ka rin sa point na parang magsasawa ka rin. Tsaka isa pa, Papa Jack, yung asawa ko kasi palamura. Tsaka mahilig siya na ipahiya ako sa harap ng ibang tao. Hanggang sa kahit sa kamag-anak niya, nung unang mga pagsasama namin, talagang pag napapahiya ako, parang ang tingin ko sarili ko, langgam na lang kaliit sa sobrang hiya. Alam mo yun? Sabit muna bago langgam. Huwag nga daw maging grabe. Oo, as in parang ganun nga. Tapos pag nag-aaway kami, lagi niya sinasabi sa akin, pag namatay ako, wala ka nang mararating. Yung parang tuloy, pinaniwalaan ko na. Wait lang, mami, stop. Tintin. Yes. Chico, yun rin binabagin ko kanina, you can make a girl believe what they feel. Mm-hmm. Tingnan mo yan. Exactly the point. Tingnan mo ha. Buti nagising ka po. Ayun na nga. Naniwala ka niya na, di ba? Siyang kailangan mo sabihin. Nagsasama pa rin po kasi kami sa okay. isang bubong. Pero yung pagsasama namin, parang hindi na kami magkakilala. Medyo na Pag nagkakasalubong, nagkatanong, sino ka? Hindi, nag-uusap po kami na para sa mga anak lang namin. Pero pagdating sa amin dalawa, pero parang nakukonsensya nga rin po ako kasi 21 years is 21 years, diba? Pero pag naiisip ko lahat ng mga ginawa niya sa akin, syempre isipin ko rin naman na hindi naman lahat puro pangit. Pero nangingibabaw po kasi yung sama ng loob. Kasi ako po yung tao na hindi ako magagalit hanggat hindi ako punong-punong sayo. Baliktad po kasi kami. Siya yung nagger. Ako yung tahimik. Siya yung masumbat. Ako yung, sige, okay lang. Dumating din po kami sa point na sinusumbat din niya. Ultimo yung pinapakain niya sa akin. Yung ultimo yung ibinibigay niya sa akin. Yung hanggang sasabi ko nga sarili ko, tapos sasabihin niya, oh, bet hindi ka na sweet. Siguro mga 10 years na pagsasama namin or ka-7th year na pagsasama namin, bet daw hindi ako sweet. Sabi ko sa kanya, ikaw ang may dahilan, bet ako nagkaganito. Ikaw na rin ang dahilan bakit ako nanlamig sa'yo. Ba't hindi mo tanongin ang sarili mo? Baka sumagot po yung sarili niya. Baka tumakbo siya. Kaya nag-ano rin po ako kasi nga matagal na rin kami sa sitwasyon na ganito. 21 years, tama guys, 21 years. Pero may nabasa ko sa Facebook na nakaranchi ko, it doesn't matter, diba? The amount of time you have in your life. What matters more is the life you put in your time. Oo nga po eh. Ano kayo meaning nun? Ang meaning nun, huwag magnanakaw. Hindi, sinasabi ko nga po sarili ko, anak ko na lang ba lagi kong iisipin o ibang tao na lang ba lagi kong iisipin? Hindi ko maisipin sarili ko.
Kasi hindi na ako masaya. Ay, nako. That's the killer line, Chico. Di na masaya. Hindi na ako masaya. Parang habang buhay na lang ba akong ganito? Parang iniisip ko sa sarili, mamamatay na ba akong malungkot? Kaya sabi ko nga, tas nag-text po siya sa akin nung Christmas, sabi niya, i-workout daw ulit namin. Sabi ko, sa tagal na natin na ganito, puro galit, bate, away, ganun. Sabi ko, parang wala nang saysay, isa-isahin daw namin kung ano yung mga pagkakamali namin. Pero, sabi ko, sa tinagal-tagal natin na ganito, parang wala na tayong pag-asa. Ayan. Kaya, pag pinag-uusapan nga, hindi na ako naiiyak eh. Kasi parang pag nakikita ko siya, parang wala na talaga. Parang ibang tao na siya sa akin. Parang wala na akong malasakit sa asawa ko. Pero nakukonsensya nga rin ako sa ginagawa ko. Kasi nga, 21 years kaming nagsama. Tintin! Tapos, opo. Kailan pa kayo ganyan? Siguro nung mga 19 years na kami, mga ganun. Pero yung pagsasama po kasi namin... Kailan pa po yung parang hindi na kayo magkakilala sa isang bahay? Last year pa po. Last year. Ano po yung turning point nun? May nangyaring something big para mauwi sa ganito to? At pinakatawanan niyo parehas? Opo, yung lagi na lang kasi po kami nag-aaway. Yung pag nag-uusap kami, lagi na lang sigawan. Hindi na kami nag-uusap ng mahinahon. Do you still share the same bed? Oo, pero usually po kasi pag kami natutulog, yung mga anak namin na katabi namin. Although may sarili silang kwarto, katabi namin yung mga bata. I mean, every night ba yan or... Every night po, every night. Okay, so nakalipas na na ilang buwan since last year nung nag-umpisa ito, katabi niya yung mga bata palagi. Okay, ma'am, let's just be clear on this, your problem with your husband is because hindi ka na masaya dahil sa kanyang attitude, 'di ba? At saka yung self-worth mo hindi mo makuha sa paraan ng pagtrato niya sa iyo. Pero wala pong issue ito ng third party ganyan. Wala po. Kasi ang ko sa kanya, nag-open up na ako sa kanya noon pa. Sabi ko, wag ka naman ganun kasi parang parang verbally abused wife ako. Yep, apo. Para pong ganun. Sabi ko, kung sa'yo ko kaya iparamdam o sabihin lahat ng sinasabi ko sa'yo kaharap ng mga kamag-anak mo, ano kaya mararamdaman mo? Sana isipin mo rin yung mararamdaman ko, hindi lang yung nag-init ang ulo mo, papakita mo na lahat sa buong mundo na galit ka. Sabi ko, ikaw lang ba may karapatang magalit dito? Pag ako na magagalit, parang wala na akong karapatan. Sabi ko ganun sa kanya. Kaya sabi ko, pero unti-unti sa buong... Opo. May epekto kaya yung pagkikimkim mo? Kasi nabanggit mo kanina yan eh. Ayan nga po. Siguro nga dahilan, isa na rin po sa dahilan kasi nga minsan may nakakausap din naman ako mga kaibigan ko sa sinasabi nila. Ang pagkakamali sa'yo, hinayaan mo kasi na ganyanin ka ng asawa mo. Actually, parang, di ba? Oo nga. Sabi nga nila, dapat umpisa pa lang, hindi mo na hinayaan na ganun-ganunin ka. We are not saying, Chico, na tama yung ginawa ng lalaki, ha? Hindi ko po pinagtatanggol na dahil hindi ka nagsabi, tamang ginawa niya yung pamamahiya sa'yo, Okay. At I'd like to touch on what you said kanina na of course, nakalipas sa 21 years, but in the past 21 years, you can exclude 2 years and the rest, di ba, 19 years parang hindi ka masaya. That's a lot of time. Tintin na ginugol mo with a man na you are not happy being with. Pero can we deliberately say na Tintin na yung 19 years ay kalbaryo o yun lang ang gusto mo maalala kasi as we speak tonight galit ka? Actually, hindi naman po kalbaryo. Kaso nga lang, mas nangingibabaw kasi sa akin kasi totoo yung sinasabi nila, parang mas masakit yung verbal kaysa yung physical.
Well, sabi mo lang yan, pag nagulpi ka, hindi iba sasabihin mo sa amin. Tama ba, di ba? Ganun lagi yan eh. Pero we don't wish pero anything, di ba? naranasan ko na rin Anything naman harmful to anyone, mga masaktan kaibigan. niya ako ng physical. Pero Ano po? naranasan ko na rin na masaktan niya ako ng physical. Sus Mariano Garapon. Pero para sa akin mas matindi yung verbal. Parang hindi mo makalimutan lahat yung mga sinasabi niya. Mga salita po kasi Okay, niya. question. Pwede ko po bang sabihin yung mga sinasabi niya sa akin? Eh kung mura po iyan, baka po... Hindi naman po mura. Sasabihin niya, ang taka mo. Ang bobo-bobo mo. Okay. Wala kang kayang gawin. Yung ganun po ba? Parang alitit ng tingin sa sarili ko. Kumbaga, of all the people, diba? Kasi ganito mga kaibigan, let's face it, diba? Sa mag-asawa, mga kaibigan, dumarating yung punto na you are too comfortable, diba, na makipag-argue sa partner mo, diba? Magsabi na masakit. Hindi nawawala yan sa lahat ng relasyon. Makapanakit ka ng partner mo, diba? Mga kaibigan, diba? Yung pagkakataon na you're going to hurt your partner emotionally, pero hindi ibig sabihin na tama yon. Of course, diba? There will be a certain point na pwede lang i-tolerate. Ha? Ang dahilan kung ba't ko binabanggit po ito, last year, di ba, na hindi na kayo kamo nag-uusap ng maayos, na parang hindi na kayo magkakilala, but you still live under the same roof, siya na nga nagpo-propose na baguhin nyo at baka tignan kung saan nagkamali. Tama ba, ma'am? Opo. Okay. I understand, ma'am, Tintin, na kung 19 years na ang naaalala mong pangit sa napagsamahan ninyo, kahit ako siguro ko, sasamantalahin ko na sinusuyo ko ngayon. Diba? Kasi ngayon, parang ang dating, you have the upper hand. Tama ba? Diba? Kasi if you give in, baka maulit yung cycle. Tama ba? O, paulit-ulit po kasi, Okay. kaya sabi ko nga nakakasawa na. Okay, question po. Kasi ngayon, ang malinaw po, na nag-offer siya na workout. Tama ba? Okay. Opo. First question, talaga bang hindi mo na siya mahal? Ayun po ang nararamdaman ko eh. Sabi ko nga dinadasal ko lagi. Every night, napatawarin ako ng Diyos. Kasi nga, hindi ko na mahal ang asawa ko. Sabi ko, sinumpaan namin na magmahalan kami habang buhay. Pero, Yan po ang gusto niyo maramdaman, sumumpa kayo, pero hindi yan assurance na yan na mararamdaman buong buhay. Diba? Actually, lahat ng pangako, Chico, ganyan tayo, di ba? The moment you promise that I will love you forever, that's exactly what you want to feel. It's not an assurance that di ba, na yan ang mararamdaman buong buhay. Di ba? Guide lang yan. So, wala na pa akong pangalawang tanong kasi hindi mo na mahal, nabanggit mo, hindi ka na masaya. So, hindi na ako masaya, Papa Jack eh. sige po, ipapasundo kita ng taxi mamaya, mag-ampake ka na po. Ikaw pwede ba i-Innova mo? Pwede naman. Galit? Pwede naman. Saka, lagi po yung cycle namin, halimbawa, umalis ako, which is once in a blue moon lang naman kasama yung mga friends ko. Siguro umaalis kami ng mga friends ko once or twice a year. Magkikita-kita lang sa mall or kakain sa labas. Every time na tuwing umaalis ako, lagi siyang galit na laging ang sama-sama ng loob niya. O kaya pag aalis ako, sasabihin niya, pupunta lang ako ng, halimbawa, SM. Ay, pupunta rin kami ng barkada ko dun eh. Yung dating sa akin, sinusundan mo ba ako? Baka po, di ba? Laging baka nga. Ayun nga, isa po sa nga dahilan yun. Pero sabi ko nga, hindi ba ako pwedeng magsaya kasama ng mga kaibigan ko? Bakit ikaw, malaya ka nakakaalis, wala akong question, wala akong tanong. Sabi ko kasi sa sarili ko, kung saan ka masaya, doon ka. Sana kung gaano ko kasuportado sa'yo pagdating sa ganun, sana ako rin ganun ka rin sa akin. Sabi ko, hindi ko nakita kasi na ang gusto niya kasi siya yung mamimili ng kakaibiganin ko. Mali yan. Ayun na nga po eh. Sabi ko nga, hindi naman pwede yun. Dapat sabi ko, ako hindi ko dinidiktahan kung sinong sasamahan mo. Pero ako dinidiktahan mo every time na, hindi mo dapat kausapin niya. Bad influence sa iyan. Mga ganon ang mga niya sa akin. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko ganon, habang buhay na lang ba akong ganito? Wala naman akong ginawang masama para
hindi makapag-enjoy sa buhay ko. Sabi ko nga, nung nakapag-asawa ko, parang nawala na ako ng kapwa-tao. Kasi kahit kakilala ko, minsan kahit kamag-anak ko, nagagalit siya na binabati ko. I have a question for you, Tintin, before you ask the question. Oo. Okay. Malinaw naman kung ano pong patutunguhan nito. Maybe it's safe to say, diba? Na-assume na natin na tonight, di ba? If someone will facilitate a new place, di ba? A new place na pwede ka mag-stay ate nang walang question. I am sure tonight you are going to pack your things and walk away. Naawa po rin kasi ako sa mga anak ko kasi medyo attached din yung mga anak ko sa tatay nila. Well, ate, di ba, he will na not... po yung tatay nga, tatanungin niya, masa nagpunta si daddy? Kailan babalik si daddy? Ganon sila. Nakatanong agad. Okay. So you are too reluctant to come up with a decision? Natatakot din kasi ako na ayokong sisihin ako ng mga anak ko sa naging decision ko. Ay, at Tintin! Oo. Nakadulot-duluhan ng panahon ate. You are someone ate na may sariling gusto, may sariling ayaw, may mga bagay na pwede makapanakit sa kanya, may mga bagay na pwede magpasaya sa'yo. So, di ba? I know ate, di ba, that you are a mother and you are a wife, di ba? At ang pagiging nanay at asawa ay may kaakibat na obligasyon, di ba? Tama ba mali? Tama. Huwag mo lang din kaliligtaan na maliban sa pagiging nanay at pagiging asawa, ikaw ay si Tintin. May sariling gusto rin maliban sa pagiging nanay at anak. Nanay at asawa. Diba? There are things that you want and there are things you do. Sacrifices that you have to make bilang nanay at bilang asawa. Pero may mga bagay kang dapat gawin bilang ikaw si Tintin. Actually, Papa Jack, nasabi ko na rin yung problema ko sa nanay ko. Ano sabi niya? Sabi niya kasi, ano bang problema niyo mag-asawa? Akala ko ba nasabi mo at nagtanong pa siya? Hindi naman po kasi ako actually nagkukwento ng actual na nangyayari sa amin. Ang sinasabi ko lang, hindi na po kasi ako masaya. Tapos sabi ng nanay ko, kung hindi ka na masaya, ba't ka pa nag-i-stay dyan? Sabi ko, ang problema ko kasi hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Kasi sa buong pagsasama namin, Papa Jack, ginawa lang niya akong plain housewife. Kasi nga ayaw niya ako nagtatrabaho. Walang masama po dun ha, di ba? Wala naman pong masama. Kasi nga, isa rin sa dahilan nun. Kasi nga po, masyado siyang siloso. Sabi ko, anong alam kong gawin? Paano ko bubuhayin yung mga anak ko? Saan ako pupunta? Sabi niya sa akin, wala problema doon, susuportahan ka namin ng tatay mo. Sabi ko, hindi na po pwede na habang buhay na lang akong aasa sa'yo. Well, wala naman sabing habang buhay ate, pero kung susuportahan ka nila para makapag-umpisa, why not? Oo nga, sinabi rin ng nanay ko na huwag kang mag-alala, hindi lang naman ikaw ang nag-iisang ganyang sitwasyon. Okay, ganito, Tintin, ayaw natin na maging paulit-ulit tayo, I mean, if you are not happy anymore and you think and you feel that you're compelled, di ba, to come up with a decision natin, whether it's going to hurt someone, whether it would look like you're abandoning a family that you've been keeping, di ba, in the past 21 years out there. The bottom line here is you're no longer happy out there. You need to decide. Alright? Kasi, kung sana Tintin, ang problema mo, Papa Jack, yung sama pala mura. Ganting ginagawa niya sa akin, mahal ko po siya. Mandali na sagot. Let's work it out. Give him the chance. Pero hindi ka na masaya eh. Hindi ka na masaya, hindi mo na siya mahal. Di ba? Torture yan natin to drag yourself every single day and pretend that you are a happy wife para sa kanya. Not even pretend, di ba? Fool yourself na ikaw ay masaya pa o kontento ka pa sa ginagawa mo. You are 39. Huwag na tayo magmaang-maangan pa mga kaibigan. You are 39 natin. Di ba? And there are things na hindi mo na kayang gawin if you keep on wasting your years. Tama ba? Diba? You will be limited. Mas marami nang magiging limitasyon kung wala ka pang gagawin yan. But I'm sure ate, hindi lang naman kapangitan at limitasyon ng dala ng edad sa atin. It brings us
wisdom. I'm sure you are wiser now. Diba? And natutuwa ako isipin na you are so graceful, di ba? In the middle of pain and heartaches. Compassionate ka pa rin sa pakipagkukwento sa kanya. But it's just so evident na hindi ka na masaya. Pero ito lang suggestion ko ate, kung tanong dito, Chico, ay kung maghiwalay na ba sila, by all means, go ahead. Free yourself, ate. If you think you are, nakakulong ka na dyan, ate, ikaw ay prisoner na, ate, ng obligasyon. Free na lang ang ginagampanan mo dyan, tama ba? Opo. Free yourself, ate. Free yourself. Diba? Actually po, pinag-usapan na rin namin mag-asawa. Sabi niya, paano natin sasabihin sa mga anak natin? Well, there will be no easy way, ate. It will be difficult, sinabi diba? ko nga sa kanya yun. Tapos, ang sinasabi pa niya, paano natin sasabihin sa mga kamag-anak? Sabi ko, wala nang pakialam yung mga kamag-anak mo, kamag-anak ko. Ang importante, tayong dalawa nagkakaintindihan tayo. Ganito, Tintin, I want you to go ahead and have the time away from him. Free yourself, diba? And maybe pag dumating yung pagkakataon na hindi na kayo magkasama, sit down and reevaluate things, reassess everything. Kasi ngayon baka ate yung burnout factor that you see him every day, it's taking its toll sa iya bilang pagdaanan mo Totoo yun, sa nakalipas na 21 years, di ba? Kasi araw-araw kayo magkasama. Masyado kung hindi ako yung tipo ng asawa na layas, sa bahay lang talaga. Inaasikaso ko yung mga bata. Actually siya noon talagang ultimo, kahit tubig na abot naman niya, abot kamay niya. Sasabihin mo, pakiabot naman. Pengi naman ng kape, pengi na lahat. Sorry ate Tintin, sorry pero pasensya ka. Pasensya ka na sa part na yun ate. Yung mga bagay na sana wag mo na yung isama pa sa magiging sama ng loob mo, parang maliliit naman na yun. Paabot ng tubig, pati ba naman? May paki naman pala. Hindi. Sige. Okay lang. Sige, thank you. Di wow. Hindi ganito, ate, tutuloy ko lang sa sinasabi ko kanina, ha? Oo. Hindi mo kasi pinatapos, kasi singit ka ng singit, eh. Hindi, ang inaano ko kasi, yung asawa ko kasi may pagka-dominante. Ito nga, may sasabihin nga ba ako? Ayun lang, Papa Jack. Hindi, wag ko lang sabihin. May sasabihin po ako ganda. Pwede na tapusin po? Okay. Ganito po, I want you to go ahead and have the time away from him. Diba? Free yourself, ma'am. If you think you are now a prisoner of obligations and responsibilities, by all means, buhay mo yan. Diba? I mean, we all have one lifetime, mga kaibigan. If you live a lifetime ng malungkot, that's it. You never go back to day one and say, I'll do it again. You never go back, mga kaibigan. The time you have wasted, mga kaibigan, or spent, it's part of history. You can only learn from it. Nothing more, nothing less. That's it. I want you to go ahead and have the time away from him and reassess and reevaluate things. Sit down. Ate, who knows ano ang mararamdaman pag hindi mo na siya kasama. Kasi ngayon ate, naiintindihan ko yung burnout factor, yung umay. Di ba? Yung nabuburyo ka na makita siya kasi siya yung nasa sentro na kung bakit nararamdaman ito. But who knows ate, pag magkalayo kayo, baka mamaya masaktan ka sa absence. You'll never know. Diba? May mga bagay kahit nga mga kaibigan kahit nagamit eh. We tend to analyze and realize their values when it's not within our possessions. Kapag hindi natin siya hawak, pag hindi natin siya nai-experience palagi. Diba? We are creatures of habits, mga kaibigan. Lalo na ang mga lalaki. Meron tayong bagay na kinakasanayan. Kasi, yan ang, mga kaibigan, that's one of the gift ng pagiging tao natin. Yung emosyon, yung pakiramdam na marunong tayo masanay. Diba? It dictates yung pagiging tao natin. It indicates the way we interact with people. Ang punto ko po dito, Tinting, kaya ko sinasabi sa ito, baka mamaya, pag hindi na kayo magkasama, hanapin mo rin ang nakasanayan mo. There's a very reason, Tintin, kung sa 21 years, 2 taon lang ang fairy tale dyan at 19 years ang, if you consider ang unproductive for you as a person. Kasi wala kang growth eh. May dahilan natin kung bakit tinagalan mo yung 19 years. True.
Wala Hindi akong lang- growth. Wala akong growth talaga. That's not what I'm talking about, ate. Ang sinasabi ko, ate, may dahilan kung bakit tumagal ka ng 19 years. There is an emotion, there's a feeling, ate, dito ba? Merong dahilan, may reason kung bakit tumagal ka ng 19 years. Isa sa mga reason, syempre, mga anak ko. Hindi lang yan, maniwala ka sa akin. Pangalawa, ayoko magsisi ang huli na magdidesisyon ako ng ganito tapos pagsisisihan ko rin pala. Well, I don't know, ate, but you must, at least to some degree, ate, mahal mo yung tao nung time na yan. If today you're telling us na hindi mo na siya mahal, well, let me go ahead and believe you. Okay, naniniwala ako sa'yo. Alright? Iba kasi yung, mga kaibigan, sorry ha, ang Chico, ang direction ko kaya ganito ako magkipag-usap kay Tintin is to at least save kung meron may save. Diba? Ito yung mga klase ng relasyon, mga kaibigan, na kung kilala mo itong mag-asawang ito at nakita mo sila maghiwalay, magugulat ka, ha, naghiwalay sila? Wala namang chicks si ganito. Wala namang ibang issue. Diba, maliban sa nag-aaway sila, which is normal sa isang mag-asawa. Nagtatalo. Diba? Siguro, ate, well, life has no reset button, mga kaibigan. Wala namang reset button ng buhay. But we can actually learn something new. Why don't you go ahead and have the time away from him and maybe, ate, learn something new. Like being vocal with what you feel. When you are sad, maybe it's okay to tell him that you're sad. There's a very big indication sa kwento mo, ate, na you are a person, ate, na malalaman lang na masama ng loob pag punong-puno na at sinabi mo ito, no? The very fact that you can live, diba, with the same guy and not tell the guy exactly what you feel mula pa last year. Ugali mo na talaga ito. So I guess siguro, ate, walk away from him for a while and teach yourself to word things out. Para maagapan. Yung maliit pa lang, sabihin mo na. Kasi baka may kaya siyang sabihin para agapan yung sama ng loob mo. May amoy, ha? Kasi, May chapsoy, ha? opo, kasi nga po, ang ano namin, every time na nagkakaganito kami, tapos magkakaayos, 1 buwan lang, 2 buwan, balik na naman sa dati. Alam mo yun, yung kasi nga, yung Papa Jack, yung asawa ko, masyadong mainitin ang ulo niya. Masyado siyang temperamental. Tapos, yung lumalabas sa bibig niya, parang sasabihin ko nga sa sarili ko, ba't pinakasalan ko ba itong ganitong klaseng tao? Sana, ate, wag sa sarili mo lagi ang pinagsasabi mo, dapat sa kanya. Diba? I mean, maybe it could have created an impact, ate, kung nagmura na naman siya kasi sinabi mo, alam mo ba kanina, nakakasama ang loob pakinggan na nagmura ka na naman. Baka pa Alam mo, Papa Jack, sinasabihan ko rin naman siya. Nung time na okay pa kami, bago matulog, sabihin ko sa kanya, uy, yung sinabi mo kanina, kahit kanino mo sabihin yun, ma-offend yung isang tao. Kahit sa'yo man gawin yun, magagalit. Pag ganun, nagagalit siya sa akin, ba't ko siya kino-question, ba't ko siya kailangang itama. Yung asawa ko kasi po, ayaw niya pinagsasabihan siya eh. Ayaw niya na kinokorek siya. Ayaw niya ng ganon. Tintin ganito, ano? Can we look at it, your problem, ate, from a different angle ngayon? Kung halimbawa, ate, hihingan kita ng mga bagay na ipagpapasalamat sa kanya bilang partner, what are the things that you will appreciate so much about him? I'm sure hindi lang puro kasamaan yan. Totoo naman. So Totoo what are you gonna say thank you sa kanya? Without touching on those parts, ate, na nakapanakit sa'yo, di ba, na naging dahilan kung bakit parang nawalan ka ng sariling direksyon. Ano yung mga bagay na pwedeng ma-appreciate sa'yo ngayon? Unang-una, Sa kanya pala, sorry. good provider siya. Okay. Mahal na mahal niya yung mga anak ko. Lagi niya iniisip yung future ng mga bata. Ayun, Papa Jack.
ayun yung isa sa mga gusto ko talaga na responsible siyang tatay sa mga anak ko. Okay, sige ma'am. Nakakalungkot lang naman, ma'am. Wala sa'yo. Sorry, nabuhay ako bigla. Meron din naman. Na-realize ko lang wala Kaso siya. nga lang, more on material things. Parang, gusto mo ng ganito? Sige, bibili kita. Gusto mo ba ng ganon? Yung mga ganon. Ayun, pag may sakit ako, pag halimbawa, Nangangati po, kakamuti na. nanganganak ako, talagang siya yung nag-aasikaso sa akin. Pag wala siya sa bahay, tatawagan niya, kumusta ka na? Ma'am, nakailang boyfriends ka bago kayo nag-asawa? Pangalawa lang siya. Okay. When you're sad, do you remember the first one? Hindi, kasi saglit lang yun eh. Okay. Actually, siya yung pinaka-serious. Okay, maybe. Alright. Now, that explains, diba, at least it explains to some degree why you're so bored sa relasyon ninyo. Unang-una, sabi rin ng iba, sabi nila, hindi raw ako nagpaka-enjoy sa pagkadalaga, nag-asawa raw ako agad. Well, wag mo na sabi nila, totoo yan. Which is totoo. Nakikinig ako lagi sa'yo na sinasabi mo na ang mga babae dapat mag-isip muna bago ibigay yung sarili nila sa isang lalaki kasi once na nabuntis ng anak, lugi ka na. Actually, di ba? Sira na talaga ang future. Hindi Actually, naman hindi naman but sira. it will be a lot challenging kumpara Pero sa dalaga. iba na ang buhay pag may anak na talaga. Exactly. Everything and all priorities, mga kaibigan, with Iba talaga. shift gears, diba? Oo, iba na ang priority Change pag directions. once na magkaroon ka na ng baby. Hindi na sarili mo ang iisipin mo. Okay po. Maybe there's nothing me and Chico can tell you, diba, to make you believe. Ito mama, sorry, but I want you to at least take a deep breath and try to realize or try to think wisely kung may punto yung sasabihin ko, ha? Maybe there's nothing me and Chico can tell you to make you believe that the past 21 years is not so bad at all. Tama. Totoo naman. Kaso nga lang, Maybe it just came to a point that one morning you... dumating ako sa point na nagising ako parang, mahal ko pa ba yung asawa ko? Parang hindi na yata. Okay. Sige po, I mean... wala namang pipilit sa'yo, no? Kung ayaw mo na, ano? Ako, mami, kung hanggat may nag-offer pa ng tulong sa iyo, someone who can facilitate a place for you to stay, di ba? Someone who can make you feel that it's okay. We understand ba't ka nakikipag-iwalay. Gawin mo na po ngayon. It's just too sad for me. Ako, Chico, nalulungkot ako na we need to tell mami na sige, makipag-iwalay ka na, ano? Kasi ayoko maniwala na, na there's enough reason, mga kaibigan, or reasons para maumay ka sa nangyayari. Diba? Kasi what you're telling us ngayon, mami, the things that might have hurt you in the duration of 21 years, these are just fragments of what is 21 years is all about. Diba? Hindi ito kabuuan ng 21 years. But you chose to remember the bad ones. That pains me to listen to our story, diba? Na didiretsuhan kita, tintin, I recognize, mami, na naging possessive siya. Mali yan, wala kang growth eh. Wala kang growth. Siguro nga, bilang tao sa kadulad-duluan nito, diba, nangingibabaw pa rin yung pagiging individual Actually, mo. kahit yung mga in-laws ko, sinasabihan ako, buti nakakatagal ka sa ugali ng anak ko. Kahit kasi sila alam nila yung ugali ng anak nila eh. Okay po.
So, mami, ano na, bukas na po. Yung bangay ka na. I mean, huwag mo nang patagalin pa ito. Weekends bukas, oh. Pwede mag-ahakot ng gamit. Sige na po. It's just that, Chico, there's a part of me kasi, di ba, na gusto ma-appreciate itong lalaking ito dun sa aspetong he knows all the while in the past 21 years kung ano ang goal ng relasyon. And that is to provide for the children. Malinaw sa akin to ha, sa kwento mo ha. Diba? He knows exactly the direction where you're going. He took the wheel at ang mali dito sa pakikipagtrato niya sa'yo, naging pasahero ka lang. Diba? He did not at least play the role of navigator and he's the driver. Walang ganun sa inyong dalawa. Kung sana ma-improve yung part na yun, I guess there's so much chance or chances na pwedeng ibigay sa relasyon. Pero malinaw kasi, di ba, Chico, na parang ayaw na. You have completely given up dun sa idea na you can still work it out. At wala pong pwedeng pumilit sa iyo. You're gonna be a lonely soul every day as you wake up na siya ang kasama mo. Diba, it will remind you, di ba, what this person reminds you of is the idea that at some point, painfully, I'll let you know, that the past 19 years, at some point, was wrong for you. Pero feeling ko pag kinausap ko itong lalaki, sasabihin niya, I was just focused. If I have a stiff personality, maybe he was just focused on... You did not share dreams. You did not share aspirations. You did not let him know exactly what you want in life, what you feel. You kept it, diba, from him. Tsaka, isa sabihin sa dahilan, Papa Jack, sa buong 21 years namin, wala akong sariling desisyon. Lahat ng desisyon, dapat siya masunod. Well, that's wrong. Yung tatanungin niya ako, pero pag hindi ako pumayag, galit siya. Kaya ang nagiging outcome, sige, bahala ka na. Para wag na lang mag-away. Okay. Sige, Mami. Tonight, ako, Chico, ikaw, may iba ka bang sasabihin sa kanya? Wala naman. Hindi kasi totoo naman talaga yan. Ako nakikinig lang, no? At nare-realize ko, ikaw, tonight, no, at this very moment, Papa Jack, maybe we are just trying to look for something para on the positive side, hindi ba? Para tignan ni Mami, no, na baka sakaling may chance pa, kasi kahit ako naman din yun ang iniisip ko, baka lang sakaling may chance. Advocate tayo ng hanggat maaayos, but ang hirap lang kasi nito na ako sa simula pa lang ng usapan natin, nakikinig ako, iniisip ko na wala na to, no? Ramdam mo naman din, Papa Jack, di ba? Ramdam mo naman si ate na puro bigat na lang, no? Puro wala na tong patutunguhan. Again, wala naman na po kaming dito eh. Kumbaga wala kaming pengol dito eh. And in the end, this is going to be your decision, ano. Kahit mga matay kami, no, na mag-suggest na eto na yung mga ways, for example, baka nabuburyong ka lang sa araw-araw magkasama, no, yung everything na sinabi ni Papa Jack. Ito ay ano lang naman eh, pagsisingit lang, pag-i-instill lang na baka sakaling may chance pa talaga, pero you are now telling us wala na po. Hindi na po ako masaya. Lahat na lang ng keyword na pwede naming marinig to to believe now this won't work anymore, ay nasabi nyo na at narinig na namin. So I guess yun, wala na rin po kami pwedeng sabihin pa, kundi good luck. Good luck po sa inyo, no? Sana with this decision that you have, sana sumaya kayo, no? Sana ito ikasasaya niyo. Actually, yun ang pinagdadasal ko. Sana maging masaya ako sa magiging decision ko. Why do you Kasi ako lang nung medyo na kanina, Papa Jack, nakikinig ako, parang medyo na nabuhayan ako nung
nung part na sinabi ni ate, may part doon na saan ba yung sinasabi na niya, no? Siya na yung nagtatanong, baka meron ba tayong pwedeng gawin, no? Meron bang pwedeng i-review, no? Ayusin. Yan yung sabi ng lalaki sa kanya. Oo, nung lalaki, and then ikaw naman ate, 'di ba, sabi mo kasi wala na talaga, kumaga fed up ka na, ayaw mo na talaga. Pero yun yung chance eh. Ito na sana yung chance. But then ako, wala naman. Sabi na namin, wala naman tong pilitan kung ayaw mo na talaga nun. But it's a chance, no? Na hindi mo na ikinamatay na hiningi, no, kusa na niya ibinigay, but nire-resist mo, okay, baka nga dahil you had enough, parang gano'n na yung dating. So anyway, ako I would say okay na, wala naman, taas kamay na naman ako. It's your decision anyway. Let me hear you out, Tintin, kung... Kasi, Chico, kung matagal na ito, di bukas maging baki ka na. Kasi ang problema nyo lang, tama ka nga. Kung ang problema nyo lang yung paano i-breaking news sa ibang tao, who cares? Correct. It's your life. It's not them. It's going to, di ba, torture yung kanilang mga sarili being with someone hindi na gusto. Pero ganito, Tintin, gusto kita marinig. Chico, pakinggan natin siya ba magpaalam sa kanya, mister, I'm sure itong kwentong ito, Chico, ay kwento sa aspetong kung ano ang nararamdaman niya tonight. Ewan ko ba bakit ang linaw sa akin na baka may pagkakataon pa, pero Mami, ano pong tawagan niyo mag-asawa? Name lang. Okay. Wala kaming terms of endearment na Plain lang na. Oo. Actually, ayoko na mag-message sa kanya kasi sana talaga, kahit mensahe na lang, no? Tuyo, Chico, ha? I mean, agad na sagad, no? Ano, Chico? You will gladly, grab the chance. Paano mag-mensahe, di ba? Sa gantang pagkakataon. Kung may emosyon ka pang pwedeng sabihin. Tuyo, But Chico. I guess wala na. Wala na, I guess. Wala. Hindi ko nga rin maintindihan sa sarili ko eh. Pag halimbawa dati nung mga past years na pag may ganitong samaan kami ng loob, pag nagkukwento ko sa kapatid ko, kaibigan, hindi ko pa nasasabi yung salita, tumutulo na agad luha ko. Sana Pero mga ngayon, kaya sabihin mo pag sa ibang tao, naikukwento sinabi ko, mo sa kanya? hindi na ako naiiyak. Wala nang dating. Parang normal ko na lang na ikinukwento. Wala kami marinig na mensahe sa'yo, ma'am. I mean, para sa kanya, anything. Ikismis lang po kami. Ikismis lang ho. Siguro, wag na lang. Hindi na lang. So what's the point of all of this? Actually, kaya nga ako tumawag kasi parang sabi nga niya, hindi ka ba nangihinayang sa 21 years? Mami, ganito, wala na pong point na nag-uusap tayo. Alam mo kung bakit? Your decision is final. Tumawag ka as if may pwede pa mabago sa decision mo. Wala naman na eh. You are too firm, di ba? Tumawag ako kasi ang iniisip ko rin, actually, kinukonsider ko naman No, you did not. sabi mo na... No, you did not. Well, let's not pretend. Hindi, kasi ang iniisip ko doon, mga anak ko, sabi ko naman, pero tinitimbang ko rin, sabi ko, kung iisipin ko mga anak ko tapos magsasama kami, ikaw na nga nagsabi, hindi lahat na nagbabalikan, masaya pa. Hindi lahat na nagbabalikan. Wala po akong sinabi niyan. May sinabi sa mga previous naririnig ko lang, hindi Ay, lahat na iba pong kwento nagbabalikan yun, ay masaya or nagmamahalan. Minsan, dahil na lang sa mga anak. Pero, sabi mo nga, ba't ko hahayaan yung sarili ko na makulong sa ganitong sitwasyon? Yan, sinabi ko yan. Oo nga. Hindi, alam niyo po ba kung bakit? Kasi yun talaga yun eh, yung chance na yun, may pumitik lang na
kaya kahit paano may feeling kami na baka maayos pa. Because yung tao na pinanggagalingan ng lahat ng samaan nyo ng loob, siya din yung pinanggagalingan ng chance, no? Siya din yung may pag-o-offer sa inyo, but it seems to us na wala, ayaw nyo na lang talaga, no? But it's a chance, no? Wala naman na ibang magbibigay niya, no? Chico, Magpapakita. actually nga, di ba? Wag mo na namin pilitin, alam mo kung bakit. Tayo, well, Kasi, di ba, mukha to, kahit nga naging perfect ang partner mo eh. Kahit nga walang ginawang mali, kahit nga hindi kasi nagawa sa harap ng maraming tao, kung ayaw mo na, ayaw mo na. oo. Lalo pa ito, may dinadamdam. Kung ayaw na, wag natin pilitin. Ingat po sa pag-impake ng gamit. Kung ganun, dapat yan ang gawin. Kung may understanding na naman pala na ang pinoproblema na lang yun na talaga. Paano kaya natin i-break sa kanila yung news? Ibig sabihin, decided na kayo pareho. Nasa political part na kayo eh. Di ba? Doon na kayo sa technicalities. Wala nang emosyon. Parang all set na naman pala. No? All set Actually, na. pinag-usapan na rin namin na Okay na. sana pag naghiwalay tayo, maging magkaibigan tayo para sa mga anak natin. Sana po. Kasi mga magulang kayo eh. Oo, Kayo sabi niya. naman ang... Oo, may pinagsamahan tayo. 21 years din yon. Huwag ka mag-alala. Susuporta ko yung mga anak mo. Sa'yo yung mga anak mo. Ayun ang sinasabi niya sa akin. Sa bagay, di natin masasabi din na mangyayari after this, Papa Jack. After this, pwedeng itong, okay, sige. Kanya-kanya na, let's break the news. And then something will happen, to change everything. Huwag natin maniwala. Hindi siya naniniwala eh. Well, minsan maniwala man tayo sa hindi. Tama, huwag na. Pag biglang nangyari, no? But anyway. I mean, Sige. buo na yung desisyon ni Tintin na tama na ito. Sa bagay, pero ako gusto kong maintindihan, for someone who suffered a lot, sa haba ng panahon, darating yung point magiging stiff ka na lang din talaga, wala ka na mararamdamang love na, Oo, numb ka na, parang gano'n. Kaya totoo yan, Chico, no? Dumating ako sa point na kahit sigawan niya na ako sa harap ng ibang tao, wala na. Di na ako nahiya. Wala nang parang namanhid na ako. Kahit ipahiya niya ako sa harap ng kamag-anakan niya, sa harap ng kaibigan niya. Yun nga po talaga. Namanhid na ako. Di katulad nung una na manliliit talaga ako sa sobrang kahiyan, talagang iiyak, tutulo agad ang luha ko sa harap nila. Pero ngayon, kahit sa harap na ibang tao, talagang taas na o pa rin ako, kahit murahin niya ako, kahit... Kaya lang po kasi... Dumating ako sa point That's an indication, Tintin, na starting that time, insignificant na siya sa'yo. If someone, di ba, cannot and will never affect you emotionally, saktan ka man o mahalin natin, insignificant na yung tao yan. Okay, ganito, Tintin, siguro, kung maghihiwalay kayo, wag na nating ilabas pa ngayon sa radyo yung mga bagay na hindi maganda sa kanya kung ang balak mo maging magkaibigan pala kayo in the end, no? Kasi parang naninira tayo kung hindi maghihiwalay rin pala kayo magiging magkaibigan. Hindi, naikwento ko lang naman. Apa, ganito na. Tintin, so kung wala naman ikaw mensahe para sa kanya, di ba, you don't wanna share with us, di ba? At kung siguro you've been over this, di ba, time and again, yung paalam sa kanya, nakapagpaalaman na kayo, agree kayo parehas dyan. I'd like to wish you Good luck. life in your life. I mean, I hope you experience how it is to decide for yourself. I wish you happiness. I wish you excitement. I wish you a very colorful every day. I wish you challenges in life that will make you a better person and not to make you feel that there's no growth. I wish you challenges that will enhance you and make you a better person, di ba? To perform your job as a mom sa mga anak mo. Di ba? I wish that in the end of all of this, you learn to forgive someone. Di ba? Someone, and I want you to listen very carefully. I want you to learn how to forgive someone who loved you or loves you still
the wrong way. I mean, he does. Mahal ka niya. It's the wrong way, pero mahal ka niya. It is something you can no longer appreciate, and I understand you. As much as it pains us, Tintin, to know, di ba, na there's so much to believe sa inyong samahan, to keep it working. Ikaw na parte ng relasyon na yan, hindi na naniniwala na may pwedeng puntahan. There's nothing we can say but to wish you good luck. Sana po maging masaya ka na. I hope you get the support of everyone around you at maniwalang totoo nga ang linyang life begins at 40 because you're 39. Yes. You are just on time. Sana nga, Papa Jack. Isa sa fear ko kasi yung magsimula ulit. Kasi nakadepende lagi ako sa... And most of all, Tintin, I hope this decision is the right one. I hope. Do not doubt it. If you doubt it, maybe you're wrong. Believe. Actually, pinagdadasal ko siya gabi-gabi. I'll pray for you. Ikaw na, Chico. Okay po. Okay lang po kayo. Okay naman ako. Okay. Okay. Basta po ha, isihan lang po natin ha. Ano't ano man po ang mangyari, doon po tayo babagsak, isihan po natin. Para ha? wala'y hassle. O yan. Para wala'y hassle ha. Good morning po sa inyo and may God bless you always. Is there anything more that... Wala na. Okay, salamat, Papa Jack and Chico. Okay po. Good morning. Salamat sa pakikinig. Bye-bye, ma'am. Okay, salamat. Bye. Bye-bye. O, di ang sikip sa dibdib. Tanggalin mo yung bra mo. Sabi nga nila, ang buhay parang tansan. Ano naman tansan na yan? Next week yung karugtong. Wow, ha? Ay, Bakit? wow. Para may sense of anong tawag doon? Excitement. Yan. Next week, ipaalala niyo sa akin yung karugtong nun, ha? Sabihin niyo lang, hoy, karugtong, yun. Maalala ko na yun. Ang buhay parang tansan. Maniwala kasi kayo sa akin, ayaw niyo maniniwala. Continuation. To be continued. O, nalungkot ako, Chico. Gusto ko tuloy ng large fries ngayon. Gusto mo ba ng large fries? Ay, 1.5 ang gusto ko. Sa bagay, maraming mabibiling fries sa 1.5. Nalungkot ako, Chico. Because sa hinaba-haba na naging, Chico, time na marami tayong kausap na ganito. Hindi ko lang, alam mo, kung mahal niya talaga, kasi yung pag-uumpisa nila, questionable na eh. Dala lang siya ng excitement eh. Pamalinaw yun, So sana yung mga kabataan na kaantabay sa atin, wag kayong magpadalos-dalos, Chico, kung titignan mo, di ba, there's more to love about the guy. Diba? Than to hate the guy. Pari mga kaibigan, hindi ko pa itatigol yung lalaki, ha? I am not trying to defend the guy. Di ba? But, if this is a person na naging focus sa'yo, na bilang asawa mo, hindi ng babae, hindi tumalikod at pumalya sa obligasyon niya, focus sa, di ba, sa future ng mga bata, he's one person na maybe it's safe to say na sensible enough to be with. Diba? Sorry makikita mo, di ba, na in the long run, a lot of girls would love to be with someone na may gantong katangian. Although, meron siyang katangian na namamahiya. Bad trip yan, kabastusan yan.
Kumbaga may attitude din, ano? Pero, Chico, I'm sure, diba kasi mahilig siya mag-kim-kim eh. Yun nga yung problema talaga If she focused, diba, dun sa idea na tulungan niya to become not only a better provider, a better father sa mga anak, but to be a better individual. Siya yung partner that will come along eh. Diba? If kung merong commitment sa part na iyon, hindi aabot sa puntong ganito to. Pero wala eh. Ipon. Diba? Iipunin mo yung sama ng loob mo. Alam mo, maraming ganyan ka pa, Jack. Ang daming, siguro ang dami din nakaka-relate, no? Hindi ko lang din talaga naiintindihan. Bakit ba? Asan yung ano, mahirap bang magsalita, no? Uso naman magsalita. Tignan mo yung ano, Chico, di ba? Nag-usap sila. Sabi nung guy sa kanya, sa yung mga bata, susuportahan daw sila, di ba? Parang, sa kaduluduluan, I mean, painfully, listen to this one. Sa kaduluduluan, this guy is facilitating Tintin. Objective pa rin siya sa obligasyon niya bilang isang partner at anak sa mga at tatay sa mga anak nila. So, kung kaya niyang tanggapin yung part na yon, and right now, ino-offer niya yung solution. Ay, ewan ko, kahit anong sabihin mo siguro, Chico, wala na, ayaw na niya. Nakita ko na lang yan. Simple, Tayo tao, no, hindi mo kayang maging master sa lahat ng ginagawa mo. Sa isang aspeto ng buhay, no, yung pagiging good provider, siguro doon nga. Sabi mo nga, no, doon naka-focus, and which I believe, no, doon naka-focus lahat. So, yung other part, yung other half, no, ng pagiging asawa, pamabuting asawa, yun yung nawawala. Now, siguro ikaw as a partner, doon ka na siguro papasok, no. Alam mong yun yung lacking, no, doon sa kanya, ikaw na yung mag-remind, no? Ikaw na yung gumawa ng paraan, no? Kinimkim niya kasi. Sayang. Wag lang kikimkimin, and malalaman na lang kung tuwing kailan, kapag sobrang huli na yung lahat, no? Yun na nga, nasanay na kasing ganun eh. Napakatotoo niya na, nang hirap kasing talikdan, ano, yung bagay na nakasanayan, but we wish you happiness, Mami Tintin. We wish you happiness. At Chico, I wish na sana itong lalaking to will become a better individual after this. Pero wala. Siguro nga ganyan lang yung kwento, no, na nagkasundo na sila. Okay na eh. Okay na talaga sila eh, emotionally. Yun yung sa kwento, no. Nahihirapan na lang magpasabog ng balita. Exclusive. Pero di naman din talaga natin masabi siguro. After that, baka yung sinasabi mo, no, yung magkaroon na ng space, no, between them, it's the moment na they would actually realize, no, na dapat siguro ayusin na lang. But anyway, malay mo mabalitaan natin yan one of these days. Good luck. Sana maging ano. I hope they find their happiness. Life is a constant quest for happiness. I really hope, di ba? One day, very, very soon, they'll find their real happiness. Nalungkot ako na anak ko, muretam na eh. Lalo tuloy tumiba yung paniniwala ko na ang buhay parang tansa. Ano ba kasi yan? Bakit ba? Ba't parang kaya mo maniwala? Ano nga ang dahilan? Next week ko nga sasabihin eh. Ba't niyo ba ako pinipilit? Akala ko ba walang sapilitan? Ang buhay parang tansan eh. Tignan mo na, excite kang malaman? Gantay kayo. Ay, na. Hello po sa mga naniniwala sa akin ngayon pa lang na ang buhay ay parang tansan. 2:01 ang ating oras. Good morning po. Ay, nako. Sa mga sumasakit ang puso, ang damdamin, mag-heist na lang tayo. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Heist. See, nakatulong.
Bata pa naman si Mami Tintin. 39 lang. Hindi pa 39 na. Yeah. Parang mga value meal ng 39ers. Tama. Pero wala nang ganyan. Wala na, pamahal na Wala nang pamahal. ganyan. 72 hours na lang meron. Ano pong 39ers? 72 hours na lang. Tumaas na ng tumaas. Merong 69ers. 16, yan, 69ers. Ay, sige, anong ginawa niyo sis? Ay, nag-69ers kami. 69ers kami. Try nyo rin minsan. Nalungkot ako, Chico. Oh, sabi dito ni ako si Mami, oh. Hashtag ang buhay parang tansan. Push mo, Chico, I'm with you. Oh, see? Yes. May believer ako. Mga oras na to, no? Ano kayang ginagawa ng karamihan, no? Majority sa nakikinig sa atin. Ano kayang eksena nila ngayon? Simple lang. Ano? Nag-iisip kung bakit naging parang tansa ang buhay. Ah, di ba? At least may na-excite sila ngayon. Heist naman talaga. Alam mo, Chico, habang pinag-uusapan natin yung habang kausap natin si Mami Tintin, Mhm. yung mga sa gilid ko, nagkakalabitan, nakaka-relate eh. Teka, kalabit. Tignan mo. Sabi ko sa'yo eh. Ganyan yan eh. Tignan mo, ha? Pero Chico, let's try to extract ano yung lesson nito. Mhm. Sa mga kabataan, di ba? Sa mga kabataan, especially babae. Totoo yan. Alam mo, Chico, laging pangarap sa mga babae yan. Huwag nyo hayaan, di ba, na baguhin ng pag-ibig kung, di ba, yung direksyon na alam mong bago ka pa nagmahal, eh meron ka na. Mhm. Di ba? I mean, especially pag naging nanay ka na, mga kabataan, mga kaibigan, a lot of times you are so careless. Di ba? When to give in sa isang lalaki. Pag naging nanay ka na, it changes everything. Everything. There's a lot of sacrifices na kailangan mong gawin. Marami kang kailangang i-adjust sa buhay mo, di ba? Your direction will shift, di ba? Drastically. I know a lot of people, Chico, will find the comfort and direction being a parent or parents, di ba? Pag nagka-baby na. But make sure na hindi lang dahil nag-enjoy ka sa lalaking cute, pogi, di ba? In the long run, what can this person provide you other than make you happy? Other than make you feel that it's exciting to be with each other. But you know what? Saying that, Chico, it's just so contradicting sa naging kwento ni Tintin, ha? Ay, nako. Tsaka yun siguro, ito, no? Lesson dagdag natin. Be with someone who can make you grow as a person, as a partner, as an individual, as a mom, di ba? Overall, kailangan mag-grow ka. Di ba? Mga kaibigan, life is a journey. Kung nag-stack up ka na sa isang lugar, hindi ka nag-grow, I mean, you're just traveling. It's not a journey. Di ba? A journey, mga kaibigan, is defined by the people we travel with. If you think this person cannot contribute any happiness sa iyo and growth, it's a mere travel. It's not a journey. I thank you. Tsaka, di ba? Ma-realize mo talaga life is like a rainbow. Ano naman yan? It's colorful. Sige na. Di ba? But it only Kapin comes mo out na yan. when there's rain. Yes. Di ba? Ano nga meaning nun? Wala. Hindi, basta may rain. Okay na yung basta may rain. Nalungkot ako. Oh, di ba? Maraming salamat po. Ang daming naniniwala sa akin na ang buhay ay parang tansan. If it can happen to them, it can happen to anyone, Chico. Oo naman. At tingin ko naman ay hindi lang si Mami kanina yung may ganyang sitwasyon. No? Marami for sure ang nakaka-relate dyan. Kayo. Sana maging lesson din sa aming mga lalaki ito.
Sa atin, ako, bilang isang chiko, husband din ako, di ba? Na ganun pala, no? Na, Ako kanina nakikinig ako, chiko, baka mapulot ako dito, di ba? Sana mamako ko mga bagay para baguhin. correct. Yun na naman talaga yun eh. While you are focused sa isang aspeto, may napapabayaan ka din, ano? Na hindi pwedeng mangyari. Kaya may partner ka to remind you. Tama. Yun nga yung essence sa pagkakaroon ng partner. Nalilito na po ako. Ano po ba talaga ang buhay? Tansan o rainbow? Sorry. Nalito ba kita? Tansan talaga. Sabihin ko bakit. Tara, maglaro tayo ng bahay-bahayan. Sabi ni Christine Quintana, Papa Jack, nagka-Clash of Clan habang GN. Ano daw? Naglalaro yan yung online game na nauuso. Na tinigilan ko na. Mga atak daw ng atak. It's just too sad. Kalungkot. May nakarelate ba dito? Oh, don't be sad. May nakarelate. Tayo mo nakarelate. I guess, Yung iba naman dyan, kunya-kunyari lang na. mga pagkakataon that what we want are the things that we don't have. We always look for that and the things that we don't have. Kahit na if it's the other way around, you might long for something that you already have. Life, mga kaibigan, will always be unfair. Ganyan. Kung hindi mo tanggap yan, you're not living life full on. What song do we play? Let's play. If pagpatawad. And if you say goodbye to me. Oh nga. Let's play that song. And then, after that, Will of the Wind. the feeling and then it will pass to blow steady. Comes and it goes, and God only knows. Tapos Steve, Chico. Hi, Lauren Sakto yan, Christie. Steve. Steve. Tapos, I'll say goodbye for the two of us. By Expose. Expose. Wow. Mali lang yung file name. Tapos, Wrecking Ball. Oh, Wow, tama. Ang ganda ng dugtong, ha? Sa dulo may gusto ako. Uy, teka lang. 1, 2, Isa pa. 3, 4. Sa dulo may gusto ako isa. Ano? Fly by Frio. Yan. Ganda yan. So, joke lang yung wrecking ball. Fly talaga. Oo. Para mag-wreck na yung ball, mag-fly na. May wrecking ball ba? Wala. Wala nga! Para sige, tama. 1, 2, 3, 4. Okay. Let's do this. Patis. 11 minutes after 2 in the morning. It's still got me on red. You know what? Christina wearing red. Parang biras, brother. And she will dance. Actually, gano'n yun. Hindi maintindihan eh. And she will dance around zero. Kasi natagtagan, never gonna dance. Once again. At least sabihin ko na iintindihan. Kahit pa paano. Wala ka lang naiintindihan. O siya, you hit the play button right now. Because this is a good song, no? Intro mo na. Nelson Del Castillo and a song called If.
para sa lahat ng mga nagmumuni-muni dyan. Ang lungkot nitong kanta na to. It's so saddening. Enjoy the music.